Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga ka-review natin, no, hawak ni PBBM ang alas sa mag-amang Duterte. Digong nauubos na ang kakampi. Yan mga ka-review natin, yan po ang ating alamin. Mula po rito sa channel ni Taong Kalye, yan mga ka-review natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe po kayo kaya Taong Kalye mga ka-review natin, no? At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng reaction video natin, no, mga ka-review natin. At ito na nga, sama-sama sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Natanggap umanong impormasyon si dating presidential spokesman Attorney Harry Roque na aaprubahan ng Kamara ang resolusyon na inihain ni Representative Bienvenido Abante para makipagtulungan ang pamahalaan sa International Criminal Court o ICC. Layon umano nitong usigin ang mag-amang Duterte at mawala sa politika. Sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mapipilitan So yan, grabe mga ka-review natin, no? Talagang consistent po itong mga, 'di ba? Mga propaganda laban sa mga Duterte, mga ka-review natin, no? O isipin mo mga ka-review natin, no? 'Di ba nagkaroon sila ng yung impeachment plan. O hindi natuloy mga ka-review natin. Dito naman sila ulit, no? Plan B sila. No, kasi ayaw nga ng tao, hindi kinagat yung impeachment nila eh. Hindi kinagat ng taong bayan. Ngayon naman po mga ka-review natin, para tuloy-tuloy pa rin ang kanilang mga ginagawang paninira, di ba? Dito sa mga Duterte, mga ka-review natin, eto. ICC naman po yung nila, yung nilalapitan mga ka-review natin para papasukin po dito sa ating bansa at imbestigahan itong si dating Pangulong Duterte at si BP Sara, mga ka-review natin, ha. Yan po mga ka-review natin at nasa kamay nga po ng ating mahal na Pangulong BBM, no? Kung papapasukin niya ba or hindi itong ICC, no? Nasa kanya po ang huling desisyon, nasa kanya po ang alas ng mga Duterte kung papapasukin niya ang 'di ba? Ang mga ICC, no? Para imbestigahan itong kasi pag inimbestigahan talaga itong si Pangulong Duterte, mga ka-review natin, no? Maipapakita po sa taong bayan, mga ka-review natin. Baka, 'di ba? Uso pa naman 'yan ngayon yung mga plantation. 'Di ba, mga ka-review natin? Gusto nilang ipakita, 'di ba, sa taong bayan yung mga ginawang ni Pangulong Duterte noong nakaraang administrasyon, 'di ba, mga ka-review natin? Ang ipapakita lang nila diyan yung mga resulta na negative, mga ka-review natin. Negative sa mata ng taong bayan. Pero yung mga positive, mga ka-review natin, na resulta ng administrasyong Duterte, wala ka pong maririnig dyan, mga ka-review natin. Yan po ay opinion lang, mga ka-review natin. Pero, di ba? Ganun talaga ang mangyayari dyan. Wala kang maririnig na positibo dito sa ICC pag pumasok yan. Puro negative po ang makakita at maririnig po natin dyan. Kaya expected na po na pag nakapasok po ang ICC, kung makakapasok, kung papayagan po, no, ni mahal na Pangulong PBBM. Hindi natin masabi kung papayagan ba o hindi kasi yung pinsan niya naman yung di ba? Medyo atat sa mga ganito, di ba? Hindi nga lang yung pinsan niya, yung di ba, yung pinsan, yung pinsan niya, mga ka-review natin, hindi nga lang yung pinsan niya, yung medyo gumagalaw, pero mga tauhan, di ba? Diba? Mga tauhan ni Romualdez, talagang todo na sa mga, di ba? Alam niyo na yan, mga ka-review natin, ha? siyang lumabas sa pagreretiro at tumakbo para maging senador, hanapin ang pangalawang pinakamataas na posisyon sa bansa kung ang kanyang anak na si Vice Presidente Sara Duterte ay ma-impeach. Ang kanyang mga komento ay dumating habang ang Vice-Presidente ay nahaharap sa pagsisiyasat ng publiko sa kanyang kahilingan para sa at nakaraang paggami ng mga kumpidensyal na pondo na may isang mambabatas ng oposisyon na nagsabing nagkaroon ng impormal na pag-uusap sa kapulungan ng mga kinatawan upang patalsikin siya.
Sinuportahan ni Marcos ang vice-presidente, na inilarawan ang kanilang relasyon bilang, nahusay, ayaw namin na ma-impeach siya, she does not deserve to be impeached, the president said, dismissing speculation that the coalition with Duterte is fraying. Ang alyansa ng dalawang pamilya ay tumulong kay Marcos at Duterte na makamit ang landslide win noong Mayo taong 2022. Yan po, yung pagtakbo ni Tatay Digong. Akalain ninyo, sa SMNI niya lang sinabi, hindi po siya nagpatawag ng press conference. Walang ganun eh. Hindi po siya umalis dun sa lugar niya. Sa SMNI lang, kumalat, pinag-uusapan, nagchochori ang mga tao, bakit tatakbo? Ano ang nagpuwersa sa Duterte, no? Nag-announce lang, pag tinuloy nyo yung pag-impeach kay Sara Duterte sa aking anak, mapipilitan siyang tumakbo. Nalagpasan ni VP Sara Duterte ang impeachment sa kanya. Ngunit meron na naman panibagong haharapin ang mag-amang Duterte. Dahil gumawa ng resolution ito si Congressman Abante na hinihingi na payagan makapasok ang ICC sa ating bansa para imbestigahan. Dahil mga karibin natin, hindi lang pala si Dilima mga karibin natin, no? Yung gagamitin nitong mga bilang propaganda dito sa mga Duterte. Ito rin pala si Congressman Abante mga karibin natin, nagpapagamit na rin ngayon mga karibyo, ha? Dito sa kung sino mang itong, di ba? Sino kayang nasa likod nito mga karibin natin, na biglaan lang, ha? Na sumulpot, parang kabuti rin itong si Abante mga karibin natin. Biglang sumulpot, no? At ito nga, gusto niyang payagan ang ICC na makapasok dito. Kasi nga hindi nagtagumpay yung impeachment nila. Kaya ang sinasabi ko kanina mga karibin natin, hindi po nagtagumpay yung kanilang impeachment plan para kaya BP Sara mga karibin natin. Kaya ito, plan B sila mga karibin natin, ICC naman, ewan ko lang kung papayagan po ito ni President BBM, mga karibin natin, na papasukin yung ICC, no? So yan, at hindi lang si dating Pangulong Duterte, kung baga, no, ito nga, mag-amang Duterte na po ang kanilang paiimbestigahan dito sa ICC. Di ko lang alam kung anong grounds ng paiimbestigahan nila dito kay BP Sara, mga karibin natin, no? Talagang di ba? Dinadawit na nila si BP Sara mga karibin natin. Alam natin kung sino talaga yung tinitira dito no? Imbestigahan ang mag-amang Duterte sa judiciary killings laban sa war on drugs. Ito ang aalamin natin sa video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Pero ito po, hindi po nila pinapromote eh. Nakukuha niyo po, in a negative way lagi ang pagpe-present nila sa mga Duterte. Pero ganun pa man, sabi nga sa showbiz, publicity is still publicity, negative or positive. Pero at the end of the day, no, makikita naman po natin na napupunta kahit po negative ang paraan nila ng pagpe-present sa mga Duterte, napupunta po sa positive. Di po ba? Kasi ganun talaga eh. Pag tapat ka, katulad po niya. So yun nga po yung sinasabi natin kanina mga karibin natin, na talagang pag pinapasok po itong ICC mga karibin natin, wala po tayong maririnig ng mga positive dyan. Puro yan negative about sa mga Duterte. Yan mga karibin pala yung paiimbestigahan rin nila si BP Sara about sa judicial killing, sabi, di ba? Pero di ba, hindi naman kasali dun si ano ba? Di ba? Mayor naman dun si si BP Sara, bakit naman talaga naman basta may maisira lang siguro itong itong mga ewan natin, masasabi na rin natin makakaliwa, mga karibyo natin, kasi kumakampi naman sila sa makakaliwa, diba? Medyo delikado rin yan ng mga Duterte, no, mga karibyo natin, sapagkat diba? Sila yung tinatarget ngayon. Sa dami ng politiko, mga karibyo natin, talagang sa bagay, sila rin yung pinakamalakas, no, na magiging kalaban kung sino man po itong tatakbo sa susunod na election, mga ka-review. Talagang Duterte po ang pinakamalakas na kalaban nila, no? Kaya ngayon pa lang siguro, mga ka-review, talagang pinaghahandaan na nila
kung paano nila sisirain, dudurugin ang pangalang Duterte. Kaya lang mga karibin natin, gaya ng sinabi nga last vlog mga karibin natin, nakalimutan nila yung factor ng mga mamamayang Pilipino. Kung sino ba talaga, kung ano ba talagang pagkakakilala ng sambayang ng Pilipino, no? Tayo mga karibin natin dito sa mga Duterte. Sino ba talaga ang nagsisilbi ng tapat sa kanyang bayan, no? Yan, ang tagal-tagal na nila. Ito, real talk ha. Napakatagal na po nila. No? Napakatagal na po nila na hinahanapan ng butas si VP Sara Duterte. Bakit hanggang ngayon ang atake nila kay Sara Duterte 125 million pa rin? At hindi po natuklasan namin na dito ginastos, bumili ng mansyon, bumili ng mamahaling kotse. Wala pong ganun eh. Hanggang ngayon, ilang buwan na, saan ginastos? O real talk po. Kaya nagiging positive eh. Di po ba? Kahit po negative yung pagsisimula ng atake, nagiging positive kalaunan kasi nare-realize ng mga tao. Yan nga po mga karibin natin, no? Patungkol po yan sa nagastos na confidential fund, no, mga karibin natin. Napapag-usapan rin namin ng mga kasama ko rito, mga karibin natin. Napaliwanag naman po yan sa Senado, no? At saka sa Kongreso kung saan po nagamit. Ang sinasabi namin dito, yung ibang ano nga dyan, di ba? Yung ibang mga official natin, mga karibin natin, baka higit pa sa nagastos na CIF ni VP Sara kung gumastos. Hindi lang na kikita agad kasi 'di ba? Pinatatagal lang nila siguro, 'di ba? Oh, pero walang napuntahan, 'di ba? Saan napunta? Kaya nga hinahanapan kayo ni dating Pangulong Duterte, mga karibin natin. Itong mga kongresista, mga karibin natin. Excuse me po. Hinahanapan po ng 'di ba? Buksan niyo yung mga libro ninyo. Buka, 'di ba? Book of accounts, ano man 'yan, tawag diyan, no? Hinahanapan din kayo. O kasi para malaman ng taong bayan, 'di ba? Para maging patas naman kayo. Kaso hindi ninyo mabuksan 'yan, mga karibin natin, kasi alam naman natin na medyo, 'di ba? Hindi lang siguro medyo, talagang ginagamit ng hindi maganda at malamang pinupundo pa sa makakaliwa. Nako po. 'Di ba? Oh, yan nga po eh. Ano ngayon kung ginastos ng ganyan? Diba? As long as may pinakitang legality, no, nandyan yung mga project, inilatag sa inyo, o ano, kayo, may pinakita ba kayo, kayong mga kongresista? May pinakita ba kayo? Na ebidensya ninyo? Ha? Diyan sa extraordinary fund, ano pa yan? Unaudited fund, travel expenses, ano pa ba? Ha? Wala. O tapos kayo pa ngayon yung ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw about dyan sa confidential fund. Napaka-ano nyo naman, ha? Napaka-walang jiya nyo naman. Ano sa palagay nyo, mga karibyo natin? Yun nga mga karibyo, pinipilit natin silang ilabas yan. Yung extraordinary fund kung saan man yan napunta. Kasi, hindi mawawala po yung pagdududa ng taong bayan na kayo po ay mga corrupt dyan sa Kongreso, sa House of Representatives, maging sa Senado, mga karibin natin, hinahanapan din ng taong bayan. No? Mahirap naman kung isang tao lang, isang official lang po ang maglalaba, di ba? Naipaliwanag naman. Ngayon, it's your turn naman po, mga karibin natin, no? Itong mga kongresista, mga senador na maglabas ng mga extraordinary fund nila kung saan napupunta. Nako naman talaga, Oo nga naman. Kung maganda pa pinuntahan ng 125 million, bakit kayo nagagalit? Sandamakmak na nga yun, sinampan yung kaso. Gusto nyo magpaliwanag pa rin. Okay. Ano po tong mga pinag-uusapan na Duterte? Yan po, yung pagtakbo ni Tatay Digong. Akalain ninyo, sa SMNI niya lang sinabi, hindi po siya nagpatawag ng press conference. Walang ganun eh. Hindi po siya umalis dun sa lugar niya. Sa SMNI lang, kumalat, pinag-uusapan, nagchochori ang mga tao, bakit tatakbo?
Ano ang nagpuwersa sa Duterte? Samantalang yung iba, pilit na pilit. Pilit na magkwento. Pilit nilang gumawa ng kwento. Makikita niyo po ngayon sa Twitter, ang dami pong mga nagkalat na kwento, pati yung war on drugs, nilalagyan po nila. Alam niyo yung war on drugs? Nasaksihan po natin yan eh. Marami po ang nakasaksi na tumahimik sa kanilang lugar. Tama po mga ka-review natin, no? Marami pong may nag-comment nga po mga ka-review about dyan na sabi nila, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, kahit gabi, ano ka, parang feeling safe ka kung lumabas ka. Pero ngayon po mga ka-review natin, kahit umagang-umaga, dilat na dilat yung araw mga ka-review natin, kabado ka sa paglabas ng inyong bahay. Ewan ko lang sa inyong mga lugar mga ka-review natin, no? Pero dito po sa amin, gano'n na rin po ang nangyayari. Ay, nako. Well, anyway mga ka-review natin, about po dito sa ICC, kung papapasukin nila ito, malaking kahihiyan po ito. Di ba? Malaking kahihiyan po ito para sa DOJ mga ka-review natin. Kaya dapat gumalaw din ng DOJ about dito. Di ba? Kung papapasukin nila ang ICC mga ka-review natin, at wala, parang mawawala na ng silbi ang ating justice system, magsialis na po kayo dyan. Sayang po ang pinasisweldo ng ating ating lahat mga ka-review natin. Sayang po ang pinasisweldo natin sa mga hukom or dito sa justice system natin mga ka-review natin. Simula kay DOJ Secretary Remulla mga ka-review natin, no? Galaw-galaw naman, balasahin nyo naman itong mga, di ba? Well, anyway, kung gusto nyo papasukin nyo, pero ang masasabi ng taong bayan, mga ka-review about dyan, diba? Umalis na kayo sa mga posisyon ninyo, diba? Kung magiging walang silbi na ang ating justice system. Yan mga ka-review natin, no? Ano po ang inyong reaction dyan sa ating balitang ito, no? Well, talaga naman po na hawak ni PBBM, no? Yung alas para dito sa Mang Duterte about dyan sa ICC, kung papapasukin or hindi, di ba mga ka-review natin, na kay PBBM na po yun, right? Yan mga ka-review natin, naman po ang iyong reaksyon sa naging balitang ito, ay comment lang po sa baba para at isa po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po rito, right? Right mga ka-review natin, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan mga ka-review natin, wag din pong kalimutang mag-subscribe kay Taong Kalye. Nasa description po ang full video link ang balitang ito. Subscribe na po kayo, Taong Kalye. Maraming salamat po.